sila, hindi natin alam sa susunod na araw baka mabasura. Pero naglalabasan pa rin yung mga mukhang yung mga mukhang pera. Sino bang nasa likod niyan, yung impeachment na yan? Walang inatupag itong mga pati madre ba? Akala natin yung mga makadiyos hindi umaano sa usapin ng politika. Kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nagre-reklamo na naman ho yung aking subscribers. Bakit daw ho walang notification kayong binibigay sa kanila? Samantalang everyday naman ho ako nag-upload. Wag naman kayong ganyan. Nakuha na ba kayo ni Bangag? Kasapi na ba kayo ni Bangag at hindi nyo binibigay yung impormasyon na dapat nababato namin sa aming mga subscriber? Yung mga nagre-review ba sa inyo, Bangag na rin. Huwag kayong ganyan, boss. Masipag ho kami mag-upload para mabigay ng impormasyon sa aming mga kasama at mga kababayan patungkol dito sa usapin, sa impeachment ni Bibi Sara at pangbabarahura kay Bibi Sara ng mga dorobo. Be fair, Be fair, boss. Huwag kayong madamot sa amin, mga DDS vlogger, Ibato nyo doon sa aming subscriber, na laging nanonood sa amin. Simulan natin dito. Shelo Magno nasampal sa pagsilip sa pagka-lawyer. At meron ho alam nyo itong nangyayari ngayon. Pag-usapin kay BP Sara, number 1, andyan sila, lalong-lalo na yung mga aso ni Tamba. Yung mga aso ni Balulong. Yung mga tuta ni Bangag. Andyan sila. Yung mga congressman na bayaran, andyan sila. Oo. Ngayon, kung hindi kayo nakakatanggap ng notification, kasi ang dami na ho nagko-comment sa akin. Marami na ho nagme-message. Kalkalin nyo na lang ho si YouTube. Hanapin nyo na lang po. Si Kuya Goods. Simulan natin dito. Ano ang papel ni Shela Magno? Sa mundo ng social media, may mga taong tila may sariling megaphone ng opinyon. Kahit walang mikropono ng batas, tuloy pa rin ang pagtalak. Isang post dito, isang banat doon, Tama. at biglang nagiging hukom, piskal, at tagapagsalita ng bayan sa iisang hinga. Wala yan. Sa ganitong eksena, Madilawan yan, parang mas mabilis pang maglabas ng soundbite kaysa magbukas ng aklat. Yan yung mga galit na galit sa mga Duterte. Nakala mo naman, may ibubuga. Wala nga ho yan eh. Kahit tumakbo kayo, ilaban nyo yan kay Bibi Sara. Kahit sino pa kayo, mga buwisit kayo, kahit sino pa kayong humarap at lumaban sa 2028 election sa pagkapangulo at kakalabanin nyo si Inday Sara, mangarap kayo ng gising. Hindi kayo mananalo. Nakakapagsalita na kami dahil sa panggigipit nyo. Meron naman pangatlong impeachment complaint. Doon sila nakatutok. Ito mga inutil na walang ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Andyan sila, yung mga congressman na mga tuta sa Tuadcom. Andyan na naman sila. Oo, ang bibilis nila. Pagdating kay BP Sara, para silang mga uhaw na uhaw. Bakit? What behind the scene? Baka meron naman 50-50 usapan dito. O 150-150. Baka meron dyan sila magagaling eh. Di ba? Ano daw yung unahin? Ano daw yung pag-uusapan? Impeachment ni Bangag o impeachment ni Bibi Sara? At itong mga news anchor na ito, tuwan-tuwa pa. Na parang ginigisa si Bibi Sara. Oy, tigil-tigil Ito, tuloy.
At kapag nasabihan, ang sagot ay pagtataka kung bakit may sumasagot pabalik. Ganito umuusbong ang mga diskursong maingay, mabilis kumalat, pero madalas ay kulang sa legal na saligan. Napatanong si Professor Shelo Magno sa social media kung ano-umano ang dapat niyang kainggitan kay Vice President Sara Duterte, matapos siyang akusahan ng ilang netizens na naiinggit lamang kaya palagi nitong binabatikos ang vice-presidente. Oo nga. Bakit nga naman kasi batikos ka ng batikos kay BP Sara? Inano ka ba ni BP Sara? Oo. Inaway ka ba ni BP Sara? Eh, hindi ka nga kilala ni BP Sara eh. Ano ba talaga ang motibo mo? Popularidad? Tatakbo ka sa susunod? Oo, talagang utusan kayo. Utusan kayo at bayaran kayo. Kasi hindi ka ho kilala. Inggit lang daw ako kay BP Sara. Nangangamote ang brain ko. Inggit ka kasi. Totoo yan. Kasi kung ang isang tao hindi naman pinapakailaman at babatikusin mo, inggit nga yan. Oo, mas maganda sa'yo si BP Sara ha. At matalino. Huwag kang magdudunong-dunungan na meron kang dunong. Bakit ka ba pumasok sa ganyang issue? Para saan? At nang himasok ka sa politika ni BP Sara, tapos tahimik kayo sa mga bilyong-bilyong nakawan. Kay BP Sara lang kayo nakatuon. Mga sarap yung pagtitirisin. Nakakabuwisit na kayo. Duterte. Hindi ba pwedeng tirahin nyo naman yung mga magdanakaw sa kaban ng bayan? Ay, sa bagay. Sila nga pala nagpapasahod sa'yo. Lipat tayo. Anak ka ng bugi. Hindi kami natutuwa dito sa usapin ng impeachment eh. Walang fighting chance. Ang kumakalaban kay BP Sara. Kita niya, wala raw panala. Walang panama. Makikita natin na siya parati consistently ang pinakamataas ang trust and approval ratings. Posibleng bumababa siya pero never siya naging number 2 kahit siya yung vice-presidente. Maintained ang kanyang popularity. So, ibig sabihin, kahit kitang-kita ng karamihan ng mga, especially yung mga, mga nakatutok dito sa issues na ito, maliwanag. Ano yung motivation, ano yung purpose, kumbaga napaka-common knowledge na. Unfortunately, wala silang ibang strategiya, walang ibang recourse. Kumbaga, walang mapupuntahan o walang ibang magagawa ang mga kalaban niya para magkaroon ng kahit man ng katiting na fighting chance. So in order to do that, ito pa rin ang bagsak nila. Kahit maliwanag sa mata ng mga tao yung ginagawa nila. After all, kung suntok sa buwan na rin lang, ibuhos na nila lahat para dito sa strategiya nila. Unfortunately, feeling ko baka hindi sila pa rin, hindi enough yung ginagawa nila. 33 million is a very, kumbaga, nakakatakot na number yon para ma-overcome. So kahit ngayon, naaapektuhan sila sa taas ng trust and approval ratings ng bise. Ang ating Vice Presidente Sara Duterte kamakailan po ay nagbigay na po ng pahayag patungkol nga po dito sa mga impeachment complaint na inihain laban po sa kanya, lalo na po ng grupong Akbayan at ito pong makakaliwang grupo. Yeah. Ano ho ba ang inyong reaksyon tungkol po dito? Sabi ng Vice Presidente, baseless, walang ebidensya at pamumulitin ka lamang itong impeachment nga laban po sa kanya. Actually, matagal nang sinasabi ng ating Vice Presidente yan. Take 2 na nga po ito. Parang round 2 na ito. Hindi naman po kasi nagbago yung reklamo na inihain from last year at saka this year. So, napansin din po natin sa sariling pahayag ng mga nagreklamo o naghain ng reklamo na ito, nakikita natin o naririnig natin na ang explanation nila ay dahil daw hindi masyadong nakapag-explain si VP Inday sa kanilang mga paratang last year. Kung matatandaan po natin, nakailang inquiries sa Kongreso o sa Kamara de Representantes ang mga representante natin at panay ang tanong nila kay VP Inday, minsan wala po sa lugar katulad ng sa budget hearing, katulad ng sa ibang mga committee hearings. At yun talaga, Atty. Trixie, ginagago talaga nila si VP Sara. Kahit wala sa tanong, tinatanong nila. Isipin nyo
yung mga inakusa sa kanya, inasagot na lahat yun. Pero ito pa rin yung mga durobo at nagsampa na naman ng kung ano-anong file. Ano-ano namang complaint. Kahit na natapos ang usapin na yan. Sa bagay, walang problema yan kasi unang-una na technical na sila. Hindi natin alam. Sa susunod na araw, baka mabasura. Pero naglalabasan pa rin yung mga mukhang, yung mga mukhang pera. Sino bang nasa likod niyan, yung impeachment na yan? Bakit ba kailangan i-file ang impeachment? Siguro, sobrang takot nila, pag upo ni BP Sara ay mabalikan sila, kaya pinipilit nilang pabagsakin si BP Inday Sara. Pero, sabi ko nga sa iyo, si Universe na ho, ang kumikilos para matapos ang mga karera ng mga magnanakaw na yan. Papaupuin nila ang Vice Presidente at, it's time to be back. It's time to be paid. It's time of the revenge. Tama ba? Sana naman hinihiling lang natin na sana pag upo mo, BP Sara, ikaw naman ang kumalawit sa mga dorobo. Para, yung karera nila ay matapos na. So, Rowena Guanzon, ipakulong nyo na ang mastermind. Naku, ubang usapin naman to. Ito ay usapin patungkol doon sa The Big Fish. Hanggang ngayon kasi wala pa rin The Big Fish na lumulutang. Hanggang sa, natapagtakpan na ho ng iba't ibang issue, kagaya ng West Philippine Sea. Maingay sila sa issue ng West Philippine Sea. Pati mga senador ay nag-aaway-away na rin sa Senado patungkol nga dito. Ngayon, pagdating naman sa lungsod ng Maynila, isang congressman dyan, 2 congressman, 3 congressman, yung isa ho, bumoboses na. Sabi dito, impeachment versus BP Sara Duterte, nakatakda ng ihain. Actually, nahain na ho. Yung dalawa ay nasa speaker na. No? At yung isa kanina, lumakad na naman yung mga taga-bundok at naghain na naman ng pangatlong impeachment. Uusad kaya ito? Matadagdagan pa kaya itong pangatlo na to? Hindi natin alam. Aalamin natin yan bukas, mamaya susunod na araw. At siyempre, sana naman, kung napapanood nyo naman yung video natin ito, huwag nyo kalimutan i-share. Parang andamot nyo naman ata sa akin ngayon. Parang nanonood lang kayo tapos hindi nyo ako tinutulungan i-share. Kawawa naman na si Kuya Gus, nagbibigay sa iyo ng mga informative videos, mga content, mga vlog, mga reaction video, hindi nyo ako tinutulungan mag-share. May kalaban na nga tayo yung nagre-review dito na makabangag eh. Hindi na nga tayo, boss naman. Huwag naman ganun. Mga subscriber ko na nagsasabi na hindi niya natatanggap yung notification. Ano ba naman yan? I-share nyo, i-recommenda nyo. Punta tayo dito, Atty. Guanzon. Ano ito? Too bright for them. That's why they say Ulit. Huwag nyo ako kakantihin ha. Huwag nyo akong kalabanin ang tao na hindi Ulit. Yari kayo kay Atty. Guanzon ngayon. nagnakaw, walang kailangan sa inyo. Today, love her or hate her, she will make sure na naririnig niyo po siya. Dati po siyang commissioner ng Commission on Audit and sumikat nung siya'y commissioner ng COMELEC. Ngayon po, isa na siyang political commentator. Yan. Meron po siyang programa sa PGMN, sa Net25, but she is most known as the Queen of Bardagulan, Yan. Attorney Rowena Guanzon. Thank you, Karen. Bakit ba naging Queen of Bardagulan? Saan nanggaling yun? Kasi nung 2022 elections, ang daming bashers. So pag binabash ako, nagre-retortang ako, di ba? Sinasagot ko, pero natatawa yung mga tao, pero sinasagot ko. So somebody called it, Bardagulan style. So they called me Queen of Bardagulan. It stuck. So it stuck. So I decided that my YouTube channel should be named Queen of Bardagulan, and it's still there. Bakit ka laging galit? Hindi naman ako laging galit. Galit lang ako pag justified ang anger ko. Kasi controversy nga follows me everywhere. Yung ibang tao dyan everyday galit hindi naman sila natitv. Ako minsan lang magalit. TTV ako kasi sikat ako. Tama. Ang dami kasing galit sa akin o they like me, ganyan. So,
it became a media war, that Rockwell incident. But bakit hindi magalit? Bawal ba magalit? Masama ba ang magalit? My parents brought me up between three boys. I grew up between three boys when, you're potentially gonna get bullied. But I never got bullied because my parents said, no, you fight back. You assert your rights. My parents brought me up and I always say, I will not allow anyone to demean me. To Kaya demean me pala. or anyone. Kahit hindi sa akin nangyari yung sa Rockwell, pag sinabi niya yung sa ibang tao, I'm going to also, pagagalitan ko rin siya. Mo sabihan ka na, you're coughing, you're contagious, you should leave. Huh? Because, are you a doctor? Sabi niya, no. But you're contagious, you should leave. Sabi ko, if you are afraid of getting sick, why are you in the mall? Do you live here? Sabi niya, yes. Sabi ko, I don't think so. So nagtatalo na kaming dalawa. Alam mo, I was willing to just say, di ba? And walk away. Pero sinabihan ako don't you have money to buy a mask? Yung pala, nagkaroon pala ng gano'n. No. Buti nga, hindi ko sinuntok Sabihin pa nila, itong si Rowena Guanzon, laging galit. Bakit? Nagalit ba ako sa mga bata? Never. Because they are innocent. Hindi ba pwedeng hinayaan nyo na lang? Alam mo, Karen, I was kinda, I gave that some allowance. No? I said, you apologize to me. Everybody makes a small mistake. That was not a small mistake. It was intentional. It was intentional to humiliate me. And dami kong mga dabarkads doon, yung mga retired doon sa Rockwell. Umiinom ng sa Dunkin. Tinitingnan nga siya Hindi makuha sa tingin nito. Sabi ko ba, ladies and gentlemen, this man told me to get out of the mall because I coughed once. Do you think he's correct? Sagutan pa no. Akala ko, he'll walk away. Bakit ako ang mag-walk away? Dapat siya nag-walk away. Diba? O ngayon, tingnan natin kung hindi siya mawawaran. Nag-apologize. Wala. And you know what's worse? Di nandyan yung chief of police. Kasi pagdating ko sa Makati, 30 minutes na ako doon, walang pulis. Sabi ko, ang lakas ng bayad ko dito sa real estate tax sa Makati. Pagdating ko, walang pulis. Walang chief of police. Anyway, he arrived finally. So, nung hinatid na siya ng pulis doon with his lawyer, and take note, I advised the wife to get a lawyer. I was very fair. If this is gonna be a fight, it's a fair fight. Di ba? Hindi ako unfair. Sinabihan sa ng chief of police, yung investigador, basahan mo na yan. You know what that means? You read him his Miranda rights. Nung babasahan na siya, tumakas siya kasama lawyer niya. Mananagot yung lawyer doon, di ba? Grabe naman yung mga lawyer ngayon. Ganyan na kayo ngayon. Saan ba yung nag-aaral na ganyan na kayo ngayon, wala kayong respeto sa batas? So ang galit kasi nagagamit in calling out corruption in government. You have been very vocal. Ano ang hindi ginagawa ng gobyernong ito sa pananaw po ninyo in achieving justice, Usapin na yan. transparency, and holding the corrupt accountable? Kasi may kasalanan itong lahat, si BBM Kung di ba naman siya magnanakaw, di rin magnanakaw yung mga palibot niya, lalo na yung first cousin niya, ginawa pa niya speaker. Saka makakita with their history. Sinabi ko na sa kampanya doon kay Lenny nang nasa rally ako, di ba? Tapos, cronies na naman ang papatakbo ng ating ekonomiya. Look at what happened. Even Professor Monsod was my professor, said, I'm not optimistic that they can still reform because of the people around Bongbong. Yeah, not coming from me, na political, she's an economist, di ba? Sabi ko naman sa show mo noon You were the one who asked me and I answered, I wish the president will succeed because we're in the same boat. Bayan ko rin naman ito. Tama. Diba? It was in your show. So wala siyang masasabi sa akin na I started, pag-start pa lang niya, inatake ko rin. Hindi. Kami ni Martin, when I was at the lunch of the party list, I was invited. Di pa kami noon, wala pang June 30 noon Si Sandro, pumunta sa akin, yumuyo ko. Diba? Naka-picture yun Galit na galit yung mga kakamping. Ba't ko daw sinhikan si Sandro? Bakit? Sabi ko, may ketong ba yun?
Kaya niyo ko siyang i-shake hands, ha? Masyadong jealous kayo. Sila pupunta sa akin pa picture. At naman ako tatayo pa picture sa kanila. I'm nearly 70 years old. Sabi ko, to si Martin talaga, doble kara. Sinabi pa niya sa akin, Ma'am, sabi ko, is there anything, gawin mo naman, you make the PWD committee a regular committee. See, right now, de facto lang. You know, it's really marginalized. Oh, yes, we can do that. Ganun pa, traidor talaga. Kita nyo na. Yari si Balulong. So breaking, mainit na kaganapan sa Senado. Naku po, ito na inaabangan natin. Ito na yung usapin ng West Philippine Sea. Kayo ba, interesado ba kayo dito? With the permission of Senator Pangilinan, Bakbakan may I ni start by Coco asking, tsaka ito ni Attorney just some Alan preliminary Peter. questions, just to set the tone and the environment. Let me start by saying that the gentleman is a friend. He helped my sister a lot when she was the first time she ran for the Senate. In the last 10, 12 years, we have not agreed on many things on politics between me and the gentleman. Yet we have worked on many things together. Both of us had the privilege of being in the cabinet, him during as presidential advisor on agriculture, myself on the foreign affairs. But the most significant thing is that we are brothers in Christ, correct? Amen. Yes. So I take that as a yes, the amen. So as brothers in Christ, we both believe that Jeremiah 29:11 is true. When God said, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future," that refers to the Philippines, as it refers to other nations, correct? That is correct. Yes. And part of the future and hope that God is giving us is also to secure our territory. Am I correct there? That is correct. Yes. And also to secure the benefits of our sovereign rights. That is correct, Mr. President. And of course, kasama rin po doon yung responsibilities natin sa sovereign rights. For example, managing the ecosystem in the West Philippine Sea, South China Sea. That is correct, Mr. President. Mr. President, I know the answer to this, but let me ask it anyway. The gentleman from Pampanga, being from a city councilor to senator of this republic to a cabinet member, you do share the view that sending millions of Filipinos out of the Philippines because there's no work here is not sustainable. We have to come to a turning point where there are quality jobs in our country, correct? That is correct. And I believe agriculture and fisheries modernization would be key to bringing our overseas Filipino workers back because that will be sustainable economic growth. Should we focus on agriculture and fisheries, Mr. President, as a path to modernization and sustainable economic growth? Actually, the gentleman answered my follow-up question because my follow-up question was that precisely that I know his passion for agriculture. I think that's been a 15, 20, 25-year passion of the gentleman. A decade and a half. A decade and a half, About no? 15 years. And of course, fisheries, very, very much underestimated yung potential ng fisheries. Of course, we can expand that to sana bumalik yung manufacturing, sana ang ating pong mga creative, no? Whether yung mga gumagawa ng games, whether po yung ating mga fashion designers, whether po yung ating visual artist or yung mga painters, sculptures, sana magkaroon ng break worldwide and that would also bring in the income and hopefully less sending. Ako kung ganyan lang ang talakayan sa Senado at walang masyadong mainit na usapin, alis tayo dyan. Dito tayo, bakit na naman nagsampan na naman sila ng pangatlong? Ayan na naman sila, oh. Diba? Ayan na naman sila. Diba? Ito nyo. Kasama pa ng madre. Walang inatupag itong mga
Oh, pati madre ba? Akala natin yung mga makadiyos hindi na hindi umaano sa usapin ng politika. Pumasok na naman sila at magpapile na naman sila, oh. So, kita nyo na naman, yung mga magugulo. Nagpapagulo sa bayan. Andiyan na naman sila. Oh, Atty. Topacio, may banat dito kay Toto Asen. Dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So, labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin, ang sinasabi ni SP Soto, at dapat na po siya ay sitahin. Si Tito Soto po kasi. Attorney Soto. May komento laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Handang-handa na daw siya. Bakit nung impeachment ni Marcos Jr., wala man lang siyang komento ni isa? At parang dito ay parang gigil siya dito sa impeachment ni VP Sara. At doon sa impeachment ni Bongbong Marcos ay parang iniilagan niyang makapagkomento doon. Ano po kayang dito? Ano po kayang nakikita niyo ba't ganito na ang ating Senate President? Alam niyo po, isa din yan sa tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Si Senator, si SP Soto. Actually, lifelong ambition na po niya yan magpresidente. Kanya lang po, alam niyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang vice president ni GMA noong magre-re-election siya noong 2004. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat nung nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Soto. So nagkaroon ng skandalo, he was dropped. Kaya lang dapat vice president na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against sa Sara Duterte, yun ang pinupuntirya niya kasi at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Alam niyo po, hindi naman bawal na punahin ng Supreme Court, ngunit as in any other case, since iyan po ay ang third branch of government, at di ba tripartite po tayo, legislature, ang ating judiciary at yung executive, hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So, labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin, ang sinasabi ni SP Soto, at dapat na po siya ay sitahin ng ating Korte Suprema. At isang grupo pong mga abogado, because kami pong mga abogado, as members of the bar, we are also first and foremost, officers of the court. At kailangan pong itaguyod namin at bantayan namin ang magandang pangalan ng ating kataas-taasang hukuman. At may attorney, may mga pa nga ho, na itong si SP Soto, ito yung parang bagong manok ng mga dilawan. Yan. Para kapag na-impeach nga naman si VP Sara, siya yung papalit na Vice President at ang susunod na i-impeach ay si Marcos para eto na yung maging presidente, si Soto. And naririnig-rinig nyo rin po ba yung mga ganyang ngayon? Na na nga ng mga dilawan netong si SP Soto? Ay opo, sabagat alam niyo po, the present administration, kasama na dyan si Pangulong Marcos, they cannot afford to have a successor na hindi nila kontrolado. Sa dami ng mga akusasyon laban sa kanila,
eto na lang flood control, trilyon-trilyon na ito hindi maaari na yung susunod na Pangulo ay hindi nila tao at hindi nila kontrolado sapagkat katakot-takot na demandang aabuti nila. Kaya nga po, binraso nila si Boying Remulla na gawing ombudsman with a term of 7 years para maprotektahan ang kanilang interest. Kita nyo naman ang ginawa kay Boying Remulla. Even the rules of the ombudsman were changed. Biglaan. Dapat yan, pag nag-file ka, automatically docketed. Anong ginawa nila kay Remulla? Since ang dami nag-file kay Remulla, gumawa sila ng bagong rule na hindi automatic. Susuriin pa para bago madakit. So, mabigat po. Talagang pinilit po yan, binraso. Lahat ng paraan ay ginawa ng Malacanang para maiupo si Boying Remulla bilang ombudsman. At siyempre, since kung hindi siya magiging ombudsman, kung hindi talagang nag-bend the law, break the law. Pero sana, Attorney Topacio, wish lang natin, pagkaupo ni BP Sara, mag-file na ng impeachment laban dito sa Gombudsman na yan. Para matanggal, masibak, at para hindi na mapagtakpan yung mga amo niyang mga durobo. Diba? Ganun lang kasimple. Ngayon, usapin na naman ang impeachment kay BP Sara nakatuon. Takot na takot talaga sila kay BP Sara. Yun ang nakikita natin, kaya gusto nilang ma-impeach at mawala sa pesto. Pero, hindi papayagan ng universe yan. Pakiusap lang doon sa mga subscribers ko, pag hindi nagno-notify sa inyo ang video natin, walang rekomendasyon, halongkatin nyo na lang sa YouTube at hanapin nyo si Kuya Goods. Hanggang sa muli, bye-bye!